Sir, balikan ko lang yung sa decision ni President Bongbong Marcos about sa extension. What does it tell about the decision of the President? I understand he had a meeting with Secretary Bautista this afternoon bago siya gumawa ng decision na yan. And meron kasing mga usap-usapan na baka maling datos yung nakakarating kay Presidente. Kaya siya nag-decision agad na January 31, deadline. Actually, December 31 yung deadline. So now na nagkaroon ng extension, what does it say about the decision of the President? Is it really possible na meron ngang maling datos? Especially nagkaroon po kayo ng hearing sa Kongreso. Baka meron din po kayong mga detalye na nakuha. Tama ba yung mga numero na sinasabi nila that we have enough units para sa biyahe? Most likely the actual or the real data that was given in the last meeting with the president, baka hindi siya accurate. For example, no, yung sa tinatawag nilang rationalization, nung tinatawag po nating ruta, 10% pa lamang yung accomplished nila out of 1,900. So kung sa 10%, baka mga 194 lamang yon yung nabibigyan natin ng rationalization. And in this program, you have to rationalize first bago ka mag-consolidate. We have consolidated already 76% in accordance with that data. So, makikita mo kung hindi balanse yung consolidation at yung tinatawag nating rationalization, magkakaroon talaga ng lag eh. Talaga marami mga kooperatiba ang hindi makakabayad. Bakit? Kasi kakaunti pa lang yung nara-rationalize nila eh. And ang problem doon, nakita namin doon sa hearing that naandun yung tinatawag nating corruption. Sa pag-i-issue nila ng tinatawag nila ng ruta, ibinibigay nila ito sa iba eh. Kaya nga, doon sa hearing, kung mapapansin po ninyo, ay maraming mga kooperatiba ang talagang nagko-complain kung bakit itong rationalization ng ruta ay hindi agad nabibigyan ng aksyon ng DOTR. So most likely, ito yung reason ng presidente. Kaya in-extend niya itong ating tinatawag na deadline. And I'm pretty sure with the direction that was instructed to us by the speaker, we have to dig deeper to the problem. Kasi nga lumalabas doon sa hearing kanina that at least 400,000 pesos ang binibigay doon sa kooperatiba, and unfortunately, hindi ito lumalabas doon sa book of accounts ng cooperative. And this is in violation of the CDA rule. And yun na nga, iniimbitahan na rin namin ng CDA, iniimbitahan na rin namin ng PCC, and we will be inviting over also those members of the cooperative. Dahil hindi nagbabalanse yung sinasabi ng kanilang mga members at tinatanggal nila yung kanilang members sa pagiging opisyal upang sa ganon, siguro masolo nila yung binibigay ng mga manufacturers. And ito yung maaari nating iwasan dito, yung tinatawag nating bidding process. Kapag na-implement to, I'm pretty sure may iwasan yan.